Okay mga kapatid, dito sa panayam ni President Marcos kay Palki Sharma ng First Post. Natanong si President Marcos kung gusto niya ba na regular na makasama ang India sa mga naval drills dito sa West Philippine Sea. No, so nakakabilib din naman mga tol yung sagot dito ni PBBM, no, sa mga tanong, lalong-lalo na doon sa sinabing ang China hindi nai-impress mga tol dito sa ginagawa ng Pilipinas, ng India, dahil ang pakiramdam ng China, sila tina-target. Lagi naman ganun mga tol tamang hinala kasi itong China. Well, sabihin natin kaya tayo nagsasagawa ng mga ganitong naval drill para paghandaan sila. Hindi natin sila tina-target mga tol. 'Di ba? Kasi wala naman talaga tayong kakayanan para targetin sila. At saka yun nga yung iniiwasan natin magkaroon ng kaguluhan Bakit natin sila tatargetin? Pinaghahandaan lang natin sila. O kahit na anumang pwedeng maging banta sa seguridad ng Pilipinas pagdating dito sa pinag-aagawang karagatan. Well, anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, magandang mapanood na rin natin ito At pag-usapan natin para kayo mismo mabigyan nyo rin ng sarili ninyong komentaryo sa comment section sa ibaba. Usap-usap tayo mga tol kung ano ang inyong masasabi dito sa mga pahayag ni PBBM. Alright, so bago yan, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Itong balita, itong interview na panonoorin natin ay mula sa First Post. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. You mentioned the joint naval drills, the first of its kind between India and the Philippines in the South China Sea, parts of which are contested. Would you Yun ang kauna-unahan kasi na naval drills natin, Pilipinas together with India, no? like to see India as a regular maritime presence in the region like the US or China or Japan? In my view, China, hindi naman natin sila nakakasama sa mga naval drill natin Yun nga never pa natin siguro nakasama. Wala akong maalala mga tol. Siguro nung panahon ni Duterte pero hindi ko na kasi maalala Pero during PBBM, 3 taon na mga tol, hindi natin nakakasama itong China. Actually, sila nga lagi pinaghahandaan natin in the past year, shall we say, India has been a very significant and almost constant presence in the South China Sea. Is actually quite easily discernible, the ramping up of involvement of India in my part of the world. And it's a good thing, as I said, because it has to be, it shows to the world that we are very concerned about the peace, the security, the stability of the South China Sea, not only for ourselves, but also because the South China Sea, about 60% of world commerce goes through there. And so if there's any trouble, that will affect the commerce in the rest of in the whole world. Tama, di ba? 60% ng mga trade, commerce, mga tol, dumadaan dyan sa South China Sea. So kung magkakaroon nga naman talaga ng kaguluhan dyan, maapektuhan ng buong mundo. So dito, magandang bagay yan. Sabi nga gano'n ni PBBM, na madadagdagan tayo ng mga makakasama. Hindi lang para depensahan yung ating sarili, kundi para maipakita sa buong mundo na concern tayo mga tol, para mapangalagaan yung kapayapaan dito sa South China Sea. Kasi mga tol, hindi nagkakaroon ng balance of power Kapag isa lang yung giant country na nagmamanipula, yung kumokontrol dito sa South China Sea. Kasi alam naman nating lahat, alam ng buong mundo na almost 90% mga tol ng South China Sea kiniklaim, inaangkin ng Beijing, inaangkin ng China at sinasabi nilang kanila yan. Internal waters nila yan, teritoryo nila yan. Unti-unti silang nagtatayo ng mga artificial island, minimilitarize nila yan, nagtatayo sila ng mga military base. Yung mga bansa na nagkiklaim ng kanilang exclusive economic zone, tinataboy nila, pero pinakamalala ginagawa nila sa Pilipinas dahil yung ibang bansa meron na silang kakayanan pumapalag na sila mga tol Pilipinas wala, nasanay sila sa atin sa loob ng 6 na taon last administration mga tol, wala tayo halos ginawa.
So nasanay sila doon. Nagpalit ng presidente, pinaglalaban natin yung ating karapatan. Ngayon, nakikipaglaban sila sa atin, inaaway nila tayo, tapos binabaliktad nila yung kwento. Sinasabi nilang Pilipinas ang nagpo-provoke, Pilipinas ang gumagawa ng kaguluhan. Samantalang bakit naman natin gagawin yun? Halimbawa na lang, ikaw ba magpo-provoke ka sa isang higante, maskulado, hahamunin mo ba ng suntukan yun? Alam mong magugulpi ka dun, ba't mo hahamunin yun? Diba? Yun na lang yung logic mga tol eh. Diba? O halimbawa na lang, ikaw ay isang ordinaryong siraulo lang. Maikipaghamunan ka ba sa pulis o kaya sa sundalo? Malamang hindi. So ganun din mga tol eh, bakit natin hahamunin ang China? Alam naman nating higante sila. Tayo nagre-react lang sa kanilang ginagawa. Nagre-react lang yung bansa natin. Kapag ka sila ay pumapasok sa ating exclusive economic zone, karapatan natin mga tol na questionin sila, itaboy sila kasi exclusive economic zone natin yun, hindi natin inimbento. Yun ay batay sa batas, yun ay ayon sa UNCLOS. Diba? So magandang bagay din para hindi lang Japan, South Korea, Australia, US ang ating nakakasama. Mas maganda nga kung mas marami pa di ba? O, ito ngayon, panibago, India. And so this is certainly one thing that we are all hoping to avoid. And so that is why these Di ba? Malinaw. Yun yung ina-avoid natin, yun yung iniiwasan natin, magkaroon ng kaguluhan dyan. these exercises are important in that regard, in that they are again a show how strongly we intend to defend our position, and it shows that how closely we are working together to defend peace and to defend stability. Yun ang ating pinoprotektahan, hindi lang yung ating karapatan. Para mapamalagi natin mga tol ang kapayapaan, kailangan natin ng puwersa. Sabi nga ganun, peace through strength. Di ba sabi nga ganun ni Secretary Gibo? Hindi libre ang kapayapaan. May bayad yan sa panahon natin ngayon. Lagi kong ibinibigay na example mga tol. Halimbawa, meron kang gusali, meron kang isang property. Gusto mo nang magkaroon ng kapayapaan dyan, lagyan mo ng proteksyon. Lagyan mo ng seguridad. Diba? Lagyan mo ng mga bantay. Kasi kapag wala yung mga yan, papasukin at papasukin ka ng mga masasamang loob. So ganun din mga tol dito sa Pilipinas. Gusto natin protektahan yung ating soberanya, gusto natin protektahan yung ating nasasakupan. Kailangan natin ng puwersa. Hindi natin pwedeng mapakiusapan yung mga yan. Ikaw ba pwede mong pakiusapan yung mga manloloob, mga masasamang tao? O please lang, huwag niyo pagnanakawan yung property ko ha. Huwag niyong papasukin yung property ko ha. Marami akong mga ginto doon pero huwag niyong papasukin. Pwede ba natin pakiusapan yung mga yon? Hindi natin sila pwedeng pakiusapan mga tol. Kailangan natin maglagay ng security. So ganun din mga tol sa mismong bansa natin. China is not impressed with this drill. They say that this is going to undermine regional stability. O di ba? China ngayon ang nagsasabing nag-undermine to ng regional stability. Diba? Paano maging stabilize? Sila lang ang puwersang malakas dyan. Diba? Wala silang katapat. Dapat may mga katapat sila para balance. Halimbawa sa CISO, hindi pwedeng ikaw lang ang mabigat. Nasa baba lang yung isa. Kailangan pantay kayo. They fear that they were a target, if not the target of this joint drill. Is that assessment correct in Beijing? Malamang mali. The narrative coming out of Beijing when it comes to the Philippines is always to imply that we are acting for other countries, and in this case with India, say that we are trying to leverage our alliances with larger, more powerful countries to cause instability. Ito kasi yung naratibo ng India, tulad nga ng sinasabi ni PBBM, nagiging kasi tayo mga tol, kumbaga nagiging tau-tauhan, nagiging pawn. Ang totoong may daw dyan. Sabi, ito naratibo ng China to. Ang nangyayari daw to, ginagamit lang ang Pilipinas ng mga malalaking bansa para targetin sila. Okay? Ginagamit daw tayo ng Amerika para mapalapit o makalapit sa China at matarget sila. Ginagamit tayo ng India, ginagamit tayo ng ibang mga bansa para targetin sila. Hindi tayo kasi alam niyo naman Pilipinas mahina lang yan eh. Ang problema inaalaw daw natin. No, nagpapagamit naman din daw tayo. Kaya nagkakaroon ngayon ng kaguluhan diyan kasi
sinisimulan natin, pinapapasok natin yung mga foreign powers para targetin daw sila. Yun ang gustong ipakita o ipahiwatig ng China. O yun mismo yung sinasabi nila na hindi na nila minimension pa kung ano yung mismong interest ng Pilipinas. Hindi nila pinapahalagahan na kaya natin ginagawa, mga tol, yung ating pakikipag-alyansa sa ibang bansa, mga tol, is para maprotektahan yung ating interest. Ano yun? Yung West Philippine Sea. Yung ating exclusive economic zone. Lagi nilang binabago yun, mga tol. Lagi nilang inaalis yan sa usapan. Ang gusto lang nilang palabasin lagi, mga tol, ginagamit lang tayo ng ibang bansa na tila baga wala naman talaga tayong pinaglalaban. Yun ang maling naratibo ng China. But that's certainly not the case. That would imply, the subtext to that was that we have we do not have our own agency. O, di ba? That's that we are just bystanders that being told what to do. And that certainly is not the case. O, di ba? Lumalabas, kumbaga parang wala tayong sarili. Wala tayong sariling bansa. Kumbaga parang ano lang tayo dyan. Sabi nga gano'n ni Bibim, parang tambay lang tayo dyan na inuutusan kung ano mga dapat na gawin. Hindi gano'n, mga tol. Meron tayong sariling ipinaglalaban eh. What we do in the Philippines is because it is our duty as officials, as leaders, as the military, as citizens to defend our country. And so that is what we are doing. Tama. Now, friends like India, friends like the United States, like Australia, like South Korea, like Japan, who are also feeling that they must defend their own territory and sovereignty, should join forces, are joining forces. And who are we to turn down such assistance and such Tama. help? And we are, of course, ourselves very willing to also assist those partners, our partners around the world. Tama, napakalinaw. Di ba? Napakalinaw. And so this is, it's not quite the right analysis of what the Philippines is doing or what the Philippines' foreign policy is. It does, I suppose, serves that narrative that it is really that we are acting as a, I don't know, as a puppet state to the United States and to all the allies of the United States. No, yun kasi ang gustong palabasin ng China. Diba? Tau-tauhan lang tayo, puppet lang tayo, wala tayong sariling utak, wala tayong sariling kaisipan. Eh di napakalinaw naman para sa ating lahat mga Pilipino, di ba? Ang ating pinaglalaban diyan, yung ating karagatan, yung ating karapatan. Yan sa dagat na yan, yung mga mangingisda natin, makapangisda nang walang nagtataboy sa kanila, di ba? So ganun din yung ibang mga bansa, mga tol, na kung paano nila ipinagtatanggol yung kanilang mga soberanya. So sabi nga ganun ni PBBM, sino tayo para hindi tanggapin yung mga assistance, yung mga alok ng mga joint forces, di ba? Sino tayo para tanggihan yun? Kailangan natin, mga tol, ng kakampi. Di ba kasi kung wala tayong kakampi, wala, gugulpihin lang tayo nitong China. I think it doesn't take very much reading and discussing to see very, very clearly, very, very quickly that that's simply not true. Di ba? Napakalinaw, mga tol. Sana walang Pilipino ang maniniwala doon sa naratibo na gustong ipalabas ng China na ang Pilipinas ay ginagamit lamang ng ibang mga superpower na bansa para targetin sila. Tayo, mga tol, inuutusan lang, puppet lang, pawn. Diba? Hindi naman natin laban yan, hindi naman daw natin away yan, naiipit lang tayo sa banggaan ng mga malalaking bansa kasi yun yung gusto nilang palabasin. Na tila baga lumalabas, walang West Philippine Sea, wala naman kayong ipinaglalaban, inuutusan lang kayo ng Amerika para targeting kami. Hindi ganun, mga tol. Meron tayong West Philippine Sea na ipinaglalaban. Exclusive economic zone, soberanya natin, mga tol. Meron tayong mga resources sana dyan, langis, gas, natural gas na hindi natin makuha dahil pinipigilan nila tayo, so kailangan natin ng puwersa. Since wala pa tayong kakayanan, mahina tayo, sino tayo, mga tol, para tanggihan yung alok ng ibang bansa na assistance? Diba? Meron tayong ipinaglalaban, etong ating karapatan. Hindi dahil sa inuutusan lang tayo. Sana walang mga Pilipinong naniniwala doon sa naratibo na yun.
Diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.